May bagong post si Miss Sas patungkol doon sa ampon. Kasi syempre itong ampon na ito ng mayamang mag-asawa ay sip-sip sa mag-asawa. Feeling ko talaga yumaman to dahil sa mag-asawa eh. Baka tumataya-taya din itong pokla na ito sa low 1 at saka sa low 2 at saka sa low 3, di ba? Baka nananalo din siya dyan. So baka talagang hayahay ang buhay. Sana all. Dali. Okay. Hold on. Open ko lang ha. May bagong post si Miss Sas eh. Dali, open natin. Okay. Sino kaya ang tinutukoy niya na... Oh my God! Oh my God! Dating kaibigan talaga to ni Miss Sas. Hindi daw siya natatakot talaga. Eto. Dito muna tayo. May mga bagong post si Miss... Hulaan niyo kung sino ha ang tinutukoy niya na adopted son ng mag-asawa. At ikaw, adopted son, bangag ka na rin. Ay, nagpupulbos din siya. Nagbibibi powder din. Minsan nadudulas ako. Si Sas lang daw ang sakalam, sabi ni Dark Vader. Minsan nadudulas. Nagpupulbos din ba? Nagbibibi powder. Oily kasi, parang oily kasi itong adopted son. Tama ba? Oily ito, di ba? Ay, mag-like kayo dyan. Bangag ka na rin. Nagpupulbos ka na rin. Nakiki-join ka rin sa paggawa ng kwento. So, okay. So far kasi, kung itong adopted son ay yung dating kaibigan ni Miss Sas, lagi ito, di ba lagi sila noong nagvo-vlog, nagla-live, ini-interview nila ang isa't isa. Magkaibigan talaga tong mga to eh. Kung itong si adopted son ay si Pokla na oiliness, no? Yung pinapag-aral sa Lonidon. Bangag ka na rin daw, nakikijoin ka rin sa paggawa ng kwento. Anong pinapalabas mo? Na para rin akong pulubi at ikaw ang nanlimos. Kasi parang may post dati si Pokla na may nakitira daw sa kanya. Tapos, naiinitan daw sa kanyang bahay. Tapos, nasa bukid raw yung bahay ni Pokla, yung si matabang oiliness. Nasa bukid raw ang bahay niya. Tapos paano daw magja-jogging, nagrereklamo daw. Baka ang tinutukoy ni oiliness na Pokla ay si Miss Sas na nakitira, nagrereklamo dahil mainit, nasa gitna pa ng bukid, wala sa sibilisasyon. Kasi itong si oiliness na Poklang nag-aaral sa kung saan man, ay meron itong farm sa Volnakian. Tapos may post pa doon si Pokla na may swimming pool na daw yung kanyang property. So, pwede na mag-chill-chill. Tama, may swimming pool, tapos may paturbine nga, nakita ko yung picture eh. Kung matagal ko na kayong follower, nababanggit ko na yun sa mga nakaraang live ko. Yung si Pokla na oiliness, na ampon, na nakatira sa ukay-ukay in, alam nyo na, United Kingdom of Kinemilatik. Nakatira doon. Pabalik-balik yan, maraming pera yan, no? Parot-parito yan, di ba? Talagang asenso na si... Ba't ako nung ako'y nag-aaral, grabe ang paghihirap ko nung mga ate at kuya, pero itong nag-aaral na ito ngayon na Pokla na oiliness, parang ang daing salapi. I was a working student po kasi from 2016 hanggang 2021. 5 years ako nag-aral ng aking secondary education program dahil nag-stop ako in between. Nag-stop ako ng 1 year. Nag-stop nga ako dahil kapos ako. There was a time na naglalakad ako papuntang school. Ilang kilometro ang layo ng school sa tinitirhan ko. Mga 3 kilometers may higit. Wala akong pamasahe! Pumapasok ako, wala akong baon. Yung naglakad ako, ang init-init, pawisan, ang init ng uniform namin. Pagpasok ko sa classroom, 2 aircon. Ang laki-laking aircon, yung split type. Ay talagang kakapulmonya ako mga ate at kuya. Ang sipon ko noon, grabe, sorry. Pero itong sipon ni na aklang dumadahak-dahak, parang hindi hirap sa pamumuhay niya ngayon nag-aaral siya. Anyway, pinapalabas mo na para rin akong pulubi at ikaw ang naglimos sa akin or nanlimos sa akin habang ako ay nasa Netherlands. Shoot ng ina mo, kapok lang kintaman, sabi ni Miss Sas. Una, ako ay nag-loans. Miss Sas kasi. Kaya ka siguro ginagawa ng kwento. May mga, kung itong akla na ito ay may utang kay Miss Pebbles, yung mga aklang kintaban, ikaw ay may utang din sa kanya. Anyway, una, ako ay nag-loan sa iyo when I left my boyfriend to live in another city
where I was teaching. Yup, 170,000. So kung si Mrs. nga ay may utang na 170k, ay parang may hawak na alas si Poklang Kintaban, di ba? Si Poklang lumobo na ngayon at nananagana. Taba ngayon ni Akla, di ba? Mataba yan ngayon si Aklang Kintaban. Oh. Yan, 170k, blah blah blah. Oh. Yes, humingi ako ng tulong sa'yo nung 2021 pandemic. When my mother caught COVID for the second time, nagka-COVID pa lang nanay niya, so malamang nasa Pilipinas. Oh, pumirma ka ng Bank Secrecy Law and Data Privacy Act nang matanggal yang mga yan. Oh, ito, pinakita ni Mrs. yung screenshot ng kanyang paghiram. Humiram siya nung itong screenshot na ito, malapit sa akin. July? Nanghiram siya nung January 2022, nagbayad siya ng July. Ito na yung payment yata. Yun totoong pangalan ni Mrs. Alan Troy Sasot, 50k. Tapos nagbayad siya dito ng 170,000. Anyway, hindi ko alam. Basta yan, may pinakitang screenshot si Mrs. ng, I think, hiraman nila ng pera and payment. Parang ganun yan siguro, no? Oh yeah, kasi yung from account, yung nasa dulong, yan, sa kabilang receipt na yan, bayad na ni Mrs. sa account ng Ampon. At itutukoy niya kasi adopted son eh. Pak, adopted son. Sino yung adopted son? Hanap pa tayo ng mga context clues sa mga susunod, sa mga bagong post ni Mrs. Okay. Yung mga kondo thing eh. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. Magaling kasi magsinungaling yung si Kintaban na aklang mataba ngayon na nag-aaral sa Lonidon. Magaling niya magsinungaling, pero halataan naman pag nagsisinungaling yan. 'Di ba? Sabi niya kaya daw siya nakaka-afford mag-aral sa Lonidon ay content creator daw yan siya, no? Marami daw nanonood ng kanyang mga vlogs ng mga nakaraang taon. So magaling siya mag-ipon. Ano, milyon-milyon? Ang tanong, nagbabayad ka ng tax, akla? Ha? Sabi ni Attorney Nick, tax evader ka, akla. Baka nanonood ka ngayon. 800 na tayo, oy, mag-like kayo dyan. You may trod me in the very dirt, but still like dust I rise. O parang phoenix. Ganun. Kaya hindi ako natatakot sa iyo, adopted son and your foster. Oh my God. Sino yung foster mother? Yung babaeng palaka, malaki ang tiyanena. Parang tama ang hula natin kanina. Yung malaki ang tiyanena, siya ba yung willing magbayad ng 2 million kay Miss Sas? Wag mong baratin si Miss Sas. Tiyanena. 2 million ang ibibigay mo kay Miss Sas para manahimik siya forever sa nalaman niya noon sa DOT fiasco yung pagbili ng video. Tapos yung media allegedly binabayaran ng 2 million monthly. Well, estimation ko lang yan kasi 2016 daw binabayaran noon ng Philippine media or mainstream media ng 1 million monthly. Ay ngayon, sabi ko nga sa inyo, dahil may inflation at nagmahal na ang lahat, baka 2 million na. Right? Barat, wag kang barat, dapat generous na bonggang-bongga. Kilala kayo sa generosity. Wag kang ganyan, tiyanena. Alright. Kahit magtago pa kayong mag-inang halang daw ang kaluluwa, mga ate. Kailan kaya masisipa yung mga hayop na yan sa bahay sa Ilog Pasig, no? Halang pala ang kaluluwa eh. Halang ang kaluluwa sa isang anonymous page para sa akin, kahit gaano kayo kamakapangyarihan, kahit gaano karami ang salapi ninyo, para sa akin, kayo ay putik, dumi, disgusting, burak. Pinalaki ako ng nanay ko na maging lotus. You will emerge in the dirt, no? As a beautiful flower. Hindi nyo ako pisante, mga feeling aristocrat, taga third world country naman. Hindi nga daw sumasakay yan ng mga economy, business class. Gusto yata ay coach or first class ang ticket. Makes sense, no? Feeling aristokrata, pareho yung Ampon na Kintaban at saka yung kanyang nanay-nanayan ay third world country naman ng Pilipinas. Kumbaga, yung yaman ng mga lentek na ito dito sa Pilipinas ay chicken feed sa yaman ng mga nasa 'di ba? Ng mga nasa developed countries, kahit nasa anemika lang. Ang yaman ng mga yan, wala. Sisiw yan. Ay, 'di ba yung mga mayayaman sa anemika, mapa New York or East Coast, mapa West Coast or California, ang mga bahay ng mga yan, right, $100 million,
pinakamababa ng $50 million. May mga apartment in New York na ganun din ang worth, mga $50 million. Nakatira sa Billionaires Row in 50th Avenue ba yan? Basta dyan yan, malapit sa Central Park, tapat ng Central Park in New York. Nasa Billionaires Row ang kanilang mga apartments, mga building. Ay itong mga nagyayaman-yamanan sa Pilipinas, saan makakarating ang yaman nila? Mayaman lang sila sa Pilipinas, correct. Pagdating sa Singapore, pagdating sa Germany, pagdating sa say UK or France or America, din parang upper middle class lang yung mga yan, no, kumpara sa yaman ng mga old rich, no. Ikumpara mo ang yaman ng mga katulad ng ni Pokla na yan na Kintaban sa yaman ng mga sino nga to, mga mayayamang pamilya sa America. Nalimutan ko, nasa dulo ng dila ko eh. Basta yung mga ang kanilang negosyo, mga banking and finance, mga real estates, ganyan-ganyan, o na mga nai-issue pa nga na sila ay mga Illuminati, at kung ano-ano pa, no? May mga mayayamang pamilya dyan in America. Nasa dulo na talaga ng dila ko. Anyway, hanap pa tayo ng clues. May pa-screenshot. Ang pangako sa kanya ni Aklang Kintaban, ang pangako kay Miss Sas, I'll put you in Malacanang. So sabi ni Miss Sas, as what possession siguro yan or whatever. You can stay in my house in Bulacan. Ay! Parang Bulacan talaga! Miss Sas naman, hindi mo tinakpan ng maayos. House in. Feeling ko yung dito sa daliri ko, in ito word na in. And then parang yung capital letter na yan, letter B yata yan. Tapos may nakauswad doon na letter L. Tapos feeling ko vowels yung kasunod ng letter L, and then parang letter C, then another vowel, then another consonant. Parang Bulacan. Hoy, Poklang Kintaban. Ano ito? Kabahan ka na kay Miss Sas. Lagot. Sige. Yung GPS coordinates pa nga. Sa Cordillera yon. Sino ba may property sa Cordillera? Mamaya yung GPS. Talagang maraming pasabog si Miss Sas. USEC for shit, I don't know. Undersecretary, balak maging undersecretary si Miss Sas. Grabe, ganun ka-powerful yung ampon ng mag-asawa. Kaya niyang bigyan ng pwesto si Miss Sas. Ganun siya kalakas sa mag-asawa. Undersecretary daw si Miss Sas. Parang naglalaba lang I'll put you in Malacanang. Diba? Parang ang bilis mong ilagay. So, parang ilalagay mo lang sa washing machine. Kasi pinangako na ni BBM to give me a SEC level position under Office of the President. Pinangako na daw ni BBM dito sa adopted son na bibigyan siya ng pwesto sa Office of the President. So, advisor kaya? Secretary of what? Not department. I'm not qualified. Sino yung hindi qualified sa maging secretary ng department? Like Department of Health, Department of Education, Department of Social Welfare and Development, DSWD, DILG, DOJ, lahat ng department. Ang naka-qualify kasi dyan ay may college degree, may college diploma. Kasi itong adopted son, nag-aaral pa lang. Kaya siguro siya nag-aral sa Lonidon para mabigyan siya ng pwesto eventually. Lonidon, yeah, right? Hindi talaga siya qualified. Pwede siya sa opisina ni Papshi. My God, I hate drugs. Charot. Kaloka, diba? Feeling ko talaga Bulacan. Sino bang vlogger ang nakatira sa Bulacan? Dami ko na lalaman. Dami daw NPA agent sa Bulacan, no? At ako ang nanghihingi ng posisyon. Sinisiraan siguro ni Poklang adopted. Tain na ka, adopted son. Ikaw ang nagbibilang ng manok 1 buwan pa before mapisa ang mga itlog. Ano ako talaga ang humihingi at naghahangad ng posisyon? Mga bangag ay nagpupulburon siguro. Hindi kaya ang adopted son at saka yung kanyang adoptor
O yung mag-asawang nag-adapt sa kanya ay mga pare-parehong nagse-session sila ng baby powder. May makeup session sila. Nagpupulbusan sila, ganun ba? ah, bangag. Mga bangag anonymous page lang kaya nyong mag-ina. Feeling ko talaga ito si babaeng palaka at saka si kintabang akla, no? Sila tinutukoy misas. Sign a waiver sa Data Privacy Act and I will reveal everything in public. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kaya bang i-reveal ni babaeng palaka? Kakayanin kaya ni babaeng palaka itong mga pasabog ni misas? At saka ni Taning Pokla? Ni Taning Pengnoy? Ni Taning Pochong? Kakayanin kaya nila ang pasabog ni misas? Ay good luck, baka mag people power sa Pilipinas. Bastille Day, katulad nung sa French Revolution. Ayan ang ganap-ganap. Kasi parang ang dating ay humihingi daw ng posisyon at ganun kasi ang criticism sa mga bumabatikos din. Kaya daw bumabatikos kay Papshi Kes. Kaya daw bumabatikos ay dahil hindi nabigyan ng posisyon. Ganyan ang tono ng mga di ba, ng mga kakampi ng mag-asawa. Hindi lang kayo nabigyan ng posisyon kay Atty. Glenchong, kay Miss Marlica, kay Miss Sas, ganun din pala. Ako nanghihingi ng posisyon ni Miss, sabi ni Miss Sas. Ikaw ang nag-offer na para kang maghuhulog lang ng labahin mo sa washing machine. Ayan ang screenshot. Good thing Miss Sas, may mga resibo ka, no? Sa tingin ninyo? Sino ang kaaway ni Miss Sas? Ha? Hindi kaya mabahag ang buntot ng mag-ina, ng adopted son at ng kanyang nanay-nanayan sa mga pwedeng ipasabog ni Miss Sas? Lagot ka, babaeng palaka. 2 million galing sa'yo, no? Kaya siguro buti na lang nasa China ka, Miss Sas. Kung nandito ka sa Pilipinas, baka mabeng-beng ka na. Alam niyo naman, powerful ang binabangga, di ba? Like and comment. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel at pindutin ang bell icon para every time na nag-live ang prinsesa ay ino-notify kayo ng YouTube. Mag-comment din po sa ating comment section.